Hindi ako tiningnan ng aking anak habang siya'y nagsasalita. Simula ngayon, inay, direkta nang ililipat ng bangko ang iyong pensiyon sa aking account, wika niya habang nakatutok sa telepono. Hindi mo na kailangan ng pera, kundi isang sulok lang para hintayin ang katapusan. Nalaglag ang kutsarang hawak ko sa sahig. Ang tunog ng metal sa baldosa ay para sa akin ay isang putok ng baril. Sinubukan kong sumagot, ngunit tila may bumara sa aking lalamunan. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Dante. Patuloy siya sa pagtap sa screen ng telepono na para bang kausap niya ay isang estranghero. At ako, sa unang pagkakataon sa loob ng 70 taon, ay naramdaman kong binura ng sarili kong anak ang aking pagkatao sa kanyang buhay. Lumunok ako, pinulot ang kutsara, at nanatiling nakatayo sa harap ng kalan. Ang niluluto kong adobo para sa aming dalawa ay patuloy na kumukulo, ngunit ang amoy na dati nagbibigay aliw sa akin ay ngayon ay nagpapasama sa aking sikmura. Ang bahay, ang aking bahay, ay biglang naging banyaga. Nang gabing iyon, habang tumutugtog ang orasan ng alas 11, naupo ako sa dilim ng silid kainan. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng aking pinagsamang taon. Mula sa malayo, naririnig ko ang tawa ni Bianca, ang kanyang asawa, sa kanilang silid tulugan. Nagawa ng babaeng iyon ang hindi nagawa ng kahirapan o ng pagiging biyuda ang agawin sa aking anak ang anumang bakas ng awa. Simula nang sila'y ikasal, nagbago ang lahat. Ang bahay, na dating kanlungan, ay naging kulungan. Minsan, kapag naririnig ko siyang tumatawa, naaalala ko ang una ko siyang makita. Bata pa siya, maganda, na may mga pekeng kagandahang asal na nagtatago ng kayabangan. Ang inyong anak ay may malaking puso, inay, wika niya noong hapong iyon, habang naghahanda ako ng kape. Hindi ko naisip na pagkatapos ng maraming taon, siya ang mag-aalis nito ng paunti-unti. Bago ako magpatuloy, nais kong mag-imbita sa iyo, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng iyong like. Nakakatulong ito upang malaman kung sinusuportahan mo ako at nag-enjoy ka sa aking mga kwento. At mag-comment dito sa ibaba kung anong bayan o syudad ka ngayon nanonood. Magpatuloy tayo. Nang gabing iyon, hindi ko sinindihan ang ilaw sa aking silid. Ang hangin ay amoy moisture at kalungkutan. Sa ibabaw ng aking side table ay naroon ang litrato ni Dante noong siya'y 8 taong gulang nakangiti ng walang ngipin. Yakap-yakap ang isang askal na iniligtas naming dalawa. Siya ang aking buhay. Nagtrabaho ako ng 40 taon bilang guro sa elementarya, bumabangon bago sumikat ang araw, nagtatahi ng sarili kong damit, isinusuko ang lahat ng kaligayahan upang mabigay sa kanya ang pinakamahusay. At ngayon, hindi na niya ako tinatawag na inay, kundi Celia na lang. Naramdaman ko ang pag-init ng luha, ngunit hindi ko ito hinayaang pumatak. Sa edad na ito, natutunan ng isang tao na walang silbi ang pag-iyak kapag wasak na ang puso. Kinaumagahan, hinintay ako ni Bianca sa kusina. Mayroon siyang ngiting peke na masakit tingnan. Celia, wika niya habang hinahalo ang kanyang kape. Huwag mo itong isipin. Gusto ka lang tulungan ni Dante. Tulungan, sa pamamagitan ng pag-agaw sa aking pera. Para sa ikabubuti mo ito. Sa iyong edad, hindi mo na kailangan ng ganoon karami. Bukod pa rito, komplikado ang bangko, at hindi mo na kaya ang mga proseso na iyon. Ang kanyang mga salita ay matamis, ngunit bawat isa ay parang punyal. Huwag kang mag-alala, iha. Tugon ko ng mahinahon, hindi ako nasasaktan. Ngumiti siya, naniniwalang napahinahon niya ako. Hindi niya alam na sa likod ng kapayapaang iyon ay mayroong bagong determinasyon, isang bagay na hindi nila alam ng aking anak. Buong araw, nagkunwari akong normal. Nag-ayos ako ng aking higaan, nagwalis, nagluto. Ngunit habang naghuhugas ako ng pinggan, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isip maliit, banayad, at mapanganib. Hindi ako sisigaw o iiyak. Hindi ako hihingi ng anuman, simpleng gagawin ko ang isang bagay na hindi nila inaasahan mula sa akin. Nagpunta ako sa aking silid at binuksan ang lumang aparador. Sa ilalim, sa pagitan ng mga nakatiklop na kumot at isang mantel na lace, ay may isang latang kahon. Sa loob nito, nakalagay ang mga bagay na wala nang nakakaalala, mga sulat, litrato, lumang barya, at isang maliit na boteng may malinaw na likido. Iningatan ko ito dahil sa nakasanayan. Walang tiyak na dahilan, ito ay isang bote ng concentrated na bleach noong panahong naglilinis pa ako sa eskwelahan na pinagtatrabahuhan ko. Kinuha ko ito at tiningnan laban sa liwanag. Wala pa itong layunin, ngunit alam kong magkakaroon ito ngayong gabi. Nang gumabi, naghanda ako ng hapunan gaya ng dati, kanin, nilagang karne, at bagong lutong tinapay. Dumating si Dante mula sa trabaho na may parehong malamig na ekspresyon ng mukha sa loob ng maraming buwan. Nagawa mo na ba ang proseso sa bangko? Tanong niya nang hindi man lang bumabati. Oo, pagsisinungaling ko, nagawa ko na. Perpekto,
Wika niya habang nagsasalin ng wine. Kakausapin namin ni Bianca ang manager bukas. Tumango ako ng walang sinasabi. Sa hapunan, walang usapan, tanging tunog lang ng mga kubyertos at ang TV sa likuran. Nang matapos sila, umakyat na sila sa itaas. Ako ay naiwan para maghugas ng pinggan at maglinis ng mesa. Nang hating gabi, bumangon ako, 12:00 na ang orasan, napakalalim ng katahimikan na naririnig ko ang aking paghinga. Nagpunta ako sa kusina, binuksan ang ref, at tinitigan ang loob nito na may ilaw. Sa loob, sa gitnang tray, inilagay ko ang isang plato na may aluminum foil. Sa ibabaw nito, ang paboritong leche flan ni Dante, at sa tabi nito ay isang pitzel ng tubig. Normal ang lahat, ngunit sa ilalim ng plastic wrap, itinago ko ang mga dokumento ng bangko, ang mga kopya ng formularyo na kanyang pineke upang ilipat ang aking pensyon. Nakuha ko ang mga iyon kaninang hapon nang iwanan ni Bianca sa mesa, nang hindi naghihinala na makikilala ko sila. Ngayon, nakapahinga sila nang nakakulong sa isang block ng yelo sa loob ng freezer. Alam kong hahanapin niya ang mga iyon kinabukasan, sa paniniwalang kontrolado ang lahat. Nang gabing iyon, hindi ako masyadong nakatulog, ngunit panatag ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko na ang takot ay nagbago sa isang bagay na iba, kapangyarihan. Dumating ang bukang liwayway kasabay ng pangkaraniwang routine, mga yabag, mga pinto, amoy ng kape. Nakaupo ako sa kusina nang buksan ni Dante ang ref. Segundo lang ang lumipas. Una, ang katahimikan, pagkatapos ay isang malakas na tunog ang pagtama ng salamin sa sahig, at sa wakas, ang kanyang sigaw. Isang sigaw na napakalakas na nagpanginginig sa mga pader. Isang sigaw ng takot, hindi ng sakit. Patakbong lumabas si Bianca mula sa silid. Anong nangyayari? Sigaw niya. Tanging ang ref lang ang itinuro ni Dante, nanginginig. Sa loob, sa tray, lumulutang ang mga dokumento sa isang bloke ng yelo, perpektong nakikita, na may pirma ko sa tabi ng kanyang pekeng pirma. Sa ibabaw nito, isang note mula sa akin, "Huwag mong mamaliitin ang isang ina kahit matanda na." Tumayo ako ng dahan-dahan, tiningnan ko siya sa mata at sinabing, "Magandang umaga anak, ipaghahanda ba kita ng kape?" Hindi siya sumagot, umalis lang siyang maputla, nanginginig ang mga kamay, at ako, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay muling ngumiti. Ang ingay ng ref ay umaalingaunggaw pa rin sa aking isip nang umupo ako sa tabi ng bintana. Malamig ang umaga na may mahinang sikat ng araw na halos hindi makapagbigay liwanag sa hardin. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa pagod. Ito ang pagod ng buong buhay, ng pagbibigay ng lahat at pagkakawalang-wala. Ang refleksiyon sa salamin ay nagbalik sa akin ang larawan ng isang babae na hindi ko nakilala, puting buhok, markadong balat, mapurol na mata. At gayon pa man, sa likod ng gasgas na mukhang iyon ay nabubuhay pa rin ang dalaga na ako noon, ang nangangarap ng isang pamilya, ng isang tapat na pag-ibig, ng isang anak na yayakap sa kanya ng walang hiya, ang parehong babae na naniwala na ang kabutihan ay laging ginagantimpalaan. Kainosente ko. Nagpakasal ako sa edad na 22 kay Nestor, isang lalaki na may matitibay na kamay at madaling ngiti. Wala kaming anuman, tanging isang inuupahang silid at isang lumang radyo na laging may interference. Ngunit masaya kami. Nang ipanganak si Dante, umiyak si Nestor. Hinding-hindi ko malilimutan. Ang kanyang luha ay tumutulo sa katawan ng sanggol na parang isang pangako. Nangako siyang poprotektahan kami, aalagaan, mamahalin, at tinupad niya ito hanggang sa huling araw ng kanyang buhay. Maaga siyang namatay, napakaaga, isang aksidente sa konstruksyon na kanyang pinagtatrabahuhan. Ako ay 30 taong gulang at si Dante ay 10 pa lamang. Nang araw na iyon, nahati ang mundo sa dalawa, ang noon at ang pagkatapos. Ang noon ay amoy bagong lutong tinapay, amoy linggo sa parke, amoy tawanan. Ang pagkatapos ay amoy kalungkutan, amoy expired na bayarin, amoy pawis, at luhang itinago sa unan. Nagtrabaho ako ng walang tigil, umaga sa eskwelahan, hapon sa pagtatahi ng damit ng iba, gabi sa pagtuturo. Si Dante ang aking dahilan. Sa tuwing nakikita ko siyang natutulog, naramdaman ko na sulit ang lahat. Sabi niya, balang araw bibilhan niya ako ng bahay na may hardin para hindi ka na manirahan sa ingay ng mundo, inay. At naniwala ako sa kanya. Ako ay naging ina at ama, guro at nurse, gabay at anino, walang kaarawan na walang cake, walang taglamig na walang panggiginaw. Minsan, pinagkaitan ko ang sarili kong kumain para lang magkaroon siya ng gatas at tinapay. Naaalala ko ang isang gabi na nasira ang sapatos ko at nagtrabaho akong nakayapak hanggang sa pintuan ng eskwelahan para hindi ko madumihan ang sahig ng principal. Hindi niya kailanman nalaman, walang nakakaalam. Ngunit ang aking anak,
ang aking maliit na Dante, ay nakita iyon at niyakap ako ng mahigpit na naisip kong hinding-hindi na siya hihiwalay sa akin. Hindi ko alam kung kailan siya nagsimulang magbago, marahil nang makuha niya ang kanyang unang trabaho, hindi na siya tumitingin sa akin ng katulad ng dati, hindi na siya humihingi ng payo. At ako, tanga, ay naisip na bahagi lang iyon ng paglaki. Ngunit may iba pa. Isang pagmamataas na tumira sa kanyang mga mata, isang paghamak na hindi ko maintindihan. Tumigil siya sa paghalik sa aking noo, tumigil sa pagsasabi ng kanyang mga bagay, nagsimula siyang ikahiya ako. Ang unang beses na nasaktan ako ng totoo ay sa kanyang kasal. Maganda si Bianca, hindi ko iyon itatanggi. Ngunit sa seremonya, nang hilingin ng pari na pasalamatan niya ang kanyang mga magulang, tanging ang ina lang ni Bianca ang tiningnan ni Dante. Ni isang salita para sa akin, ni isang sulyap, na para bang wala ako. Pagkatapos, sa reception, inupo nila ako sa isang mesa sa likuran, malayo sa mga panauhin. Niyakap ako ni Bianca bago sila umalis, nagkunwari ng pagmamahal, at bumulong sa aking tainga, ipinapangako kong aalagaan ko siya, sapat na ang nagawa ninyo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking kaluluwa, sapat na ang nagawa ninyo, ito ang kanyang eleganteng paraan ng pagsasabi na kalabisan ako. At simula noon, ganoon ang pakikitungo niya sa akin, parang isang lumang muebles na kumukuha ng espasyo, parang isang alaala na nakaharang. Pagkatapos ng kasal, dumating ang mga taon ng katahimikan, halos hindi ako tawagan ni Dante. Kapag ginagawa niya, ito ay upang humingi ng pera o magtanong kung pwede na niyang ibenta ang lupa ng kanyang ama. Palagi kong sinasabing oo, dahil naisip ko na iyon ang magpapasaya sa kanya, at sa tuwing nagbibigay ako ng anuman, naniwala akong binibili ko ulit ang kanyang pagmamahal. Hindi ko kailanman natutunan na ang pag-ibig ay hindi binibili o pinagmamakaawa. Si Bianca ang nagkaroon ng ideya na lumipat sa bahay ko nang ibenta nila ang kanilang apartment. Sabi niya, sasamahan nila ako sa aking katandaan. Ako, inosente, ay pumayag. Naisip kong ito ay pagkakataon upang ayusin ang relasyon. Ngunit ang ginawa nila ay manirahan dito bilang mga may-ari. Binago ang aking mga muebles, itinapon ang aking mga gamit. Ginawang battlefield ang aking bahay kung saan ang aking boses ay walang halaga. Noong unang buwan, nagluluto pa ako para sa aming tatlo. Pagkatapos, pinagbawalan nila akong gamitin ang kusina upang hindi ako gumawa ng kalat. Minsan, binibigyan nila ako ng malamig na pagkain sa silid. At nang magreklamo ako, sinabi ni Dante, "Huwag kang OA, inay, hindi ka na makakakilos gaya ng dati, na para bang ang katandaan ay isang sakit." Ito ang aking buhay sa loob ng maraming taon. Katahimikan, pagpapakumbaba, pagsunod hanggang sa umagang iyon na inagaw niya ang aking pensyon, hanggang sa sandaling iyon na binura ng aking anak ang aking mundo sa isang pangungusap lang. Ngunit may nasira sa loob ko, isang bagay na natutulog sa loob ng mga dekada, at ang pagkakabasag na iyon ay naging apoy. Simula noong gabing iyon ng ref, may kakaiba akong naramdaman, isang bagong kapayapaan. Hindi na ako umiiyak para sa nawala, kundi para sa malapit ko ng mabawi, ang aking dangal. Ang lumang Celia, ang nagmamakaawa ng pagmamahal, ay namatay noong araw na binuksan ng aking anak ang freezer. Ang natitira ngayon ay iba. Isang babae na natutunan na ang pag-ibig ay hindi dapat masakit at na may mga katahimikan na mas makapangyarihan kaysa sa anumang sigaw. Minsan, tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin at binubulong, "Celia, walang sinuman ang kukuha ulit ng iyo," at sinasabi ko ito ng walang panginginig na may matatag na boses. Sapagkat kung may natutunan ako pagkatapos ng 70 taon, ito ay walang mas masahol na pagtataksil kaysa sa isang anak na nakakalimot sa inang nagturo sa kanya magmahal, at balak kong ibalik sa kanya ang aral na iyon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng insidente sa ref, naging minefield ang bahay. Walang sigawan, ngunit may mga titig na kasing bigat ng bato. Hindi ako kinakausap ni Bianca. Kapag ginagawa niya, ito ay upang magbigay lang ng utos. Nagkunwari si Dante na kalmado, ngunit ang bawat galaw niya ay isang banta. Nararamdaman ko ang galit na kumukulo sa ilalim ng kanyang balat, isang galit na tahimik at malamig. Isang hapon, narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono sa hardin. "Hindi, walang nangyayari," wika niya, "isang gulat lang iyon, matanda na siya, nawawala na sa sarili." Nanatili akong tahimik sa likod ng pinto, nakikinig kung paano ipinagtanggol ng sarili kong anak ang aking katinuan. Matanda na siya, nawawala na sa sarili. 4 na salita na nagbura sa buong kasaysayan ko. Ang aking mga taon ng pagtatrabaho, ang aking mga alaala, 4 na salita na nagpabago sa kanya sa isang estranghero. Nang gabing iyon din, kinuha nila ang susi ng bahay. Lumapit si Bianca na may matamis na tono gaya ng dati at nagsabing, "Celia, mas mabuti ito." Nitong mga nakaraang araw,
Nagiging distracted ka at iniiwan mong nakabukas ang pinto. Ayaw namin ng aksidente. Aksidente? Iyan na ang tawag nila sa aking kalayaan. Simula noon, naging mabagal ang aking mga araw. Nag-iisa akong nag-aalmusal ng matigas na tinapay at reheated na kape. Kumakain sila sa dining room, tumatawa, nagpaplano ng mga biyahe, nag-uusap ng mga bagay na hindi nakasama ang aking pangalan. Minsan, naririnig ko sila mula sa aking silid. Ang kanilang mga boses ay parang echoes ng buhay ng iba. Ginugol ko ang mga oras sa pagtingin sa bintana. Mula roon, nakikita ko ang puno ng lemon na itinanim namin ni Nestor noong ipinanganak si Dante. Ang punong iyon ay nakayanan ng mga bagyo, tagtuyot, at matitinding pagpuputol, at nagbubunga pa rin. Sa tuwing nakikita ko ito, sinasabi ko sa sarili ko, kung nakatayo pa ang puno, kaya ko ring tumayo. Isang hapon, narinig kong may mahinang kumatok sa gate. Si Manang Elena iyon, ang kapitbahay ko sa buong buhay. Magkasing edad kami, may maikling buhok, at mga kamay na may crack dahil sa mga taon ng pagiging nurse. Siya rin ang tumulong sa akin noong ipinanganak si Dante, nang mamatay si Nestor, noong napakasakit ng buhay. Celia, bulong niya, ilang araw na kitang hindi nakikita, ayos ka lang ba? Hindi ako makapagsalita ng matagal, wika ko habang sumusulyap sa likuran. Kinuha nila ang mga susi ko. Tiningnan niya ako ng tahimik, mas naiintindihan kaysa sa sinasabi ko. Mag-iiwan ako ng isang bagay sa mailbox mo, bulong niya. Tingnan mo mamayang gabi. Nang bumagsak ang gabi at kalmado na ang lahat, nagpunta ako sa pinto. Sa loob ng mailbox ay may isang maliit na cloth bag. Sa loob, isang maliit, lumang cellphone yung may flashlight at isang maliit na papel na nagsasabing kung kailangan mo ng tulong. Inilagay ko ang telepono sa aking dibdib, nanginginig. Hindi ko na matandaan kung kailan huling may gumawa ng isang bagay na simple at tao para sa akin. Nang sumunod na mga araw, nagkunwari akong masunurin, sumasagot ako ng nakangiti sa lahat. Oo Bianca, iinumin ko ang aking tableta. Oo Dante, pinatay ko na ang kalan. Hinayaan kong dalhin ako ng kanilang peking awa hanggang sa nagpabaya sila. Ang kahinaan ay ang aking disguise, at sa likod nito, nagtatrabaho ang aking isip ng walang tigil. Nagsimula akong gamitin ang telepono ni Manang Elena tuwing gabi lang, nakikipag-usap kami sa pamamagitan ng maiikling mensahe. Ayos ka ba? Sulat niya. Oo, kontrolado ang lahat, tugon ko. Hanggang isang gabi, humingi ako ng isang bagay na nahirapan akong isulat. Kailangan ko ng pabor. Elena, isang mahalagang bagay. Matagal siyang sumagot, ngunit ginawa niya. Anuman, kaibigan, sabihin mo lang. Kinaumagahan, nagkunwari akong masama ang pakiramdam. Hinawakan ko ang aking ulo, naglakad ng mabagal. Sabi ko, nahihilo ako. Si Bianca, naiinis, ay tinawagan si Dante. Hindi na pwedeng magpatuloy ang nanay mo, wika niya. Kung mahihimatay o matutumba siya, kasalanan natin. Kung gayon, huwag siyang palabasin ng kwarto, sagot niya. Magpahinga siya. At iyon ang ginawa nila. Ikinulong nila ako. Isinara nila ang pinto gamit ang susi. Nag-iwan lang ng baso ng tubig at isang tray ng pagkain. Para sa ikabubuti mo, sabi nila. Hindi nila alam na pinapaboran nila ako. Ang silid na iyon ay naging aking santuwaryo. Doon, kung saan sila nag-akalang bihag ako, nagsimula akong buuin ang aking kalayaan. Sa dingding ng aparador, nakatago pa rin ang mga ipon na iniwan ni Nestor, mga gintong barya at ilang lumang perang papel na nakabalot sa papel. Natulog sila doon sa loob ng mahigit 30 taon, naghihintay ng layunin. Ngayon, mayroon na. Sa gabi, ginamit ko ang cellphone para makipag-ugnayan kay Ginoong Ramirez, isang matandang kaibigan ng aking asawa. Siya ang dating manager ng bangko kung saan ko inihuhulog ang aking pensyon. Celia, akala ko nagretiro ka na? Tanong niya, nagulat. Oo, Ramirez, ngunit kailangan ko ng tulong mo. Tungkol ito sa aking anak. Ano ang nangyayari? Sasabihin ko lang na kailangan kong palitan ang pangalan sa aking account. Nang tahimik. Hindi iyan simple. Wala namang simple, Ramirez. Ngunit alam mo na palagi akong babae ng salita. Bumuntong hininga siya sa kabilang linya. Sige, Celia, gagawin ko, ngunit mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Walang maghihinala. Kaya, gabi-gabi, nagsimula akong bawiin ang akin. Habang natutulog sila, nilalako ang aking hustisya ng may pasensiya. Nagdadala sa akin si Manang Elena ng maliliit na bagay, isang envelope, isang dokumento, isang selyo ng bangko. Ang bawat piraso ay bumabagay na parang isang hindi nakikitang sinulid. Ang bawat hakbang ay naglalapit sa akin sa katotohanan at sa paghihiganti. Sa araw, naririnig ko si Bianca na tumatawa,
nakikipag-usap sa telepono, nagpaplano ng mga biyahe. Minsan, narinig ko siyang nagsasabi, kapag nabenta na natin ang bahay na ito, aalis na tayo rito. Ako, mula sa silid, ay nagdiin ang aking mga ngipin. Alam kong ang kanyang ambisyon ang magiging ruin niya. Ang pagkakakulong ay tumagal ng 3 linggo. Sa huli, pumasok si Dante isang umaga na may nagmamalasakit na ekspresyon. "Kumusta ang pakiramdam mo, inay?" tanong niya. "Mas mabuti, anak," wika ko ng mahina ang boses. "Mas maayos na." Tiningnan niya ako ng may halong ginhawa at awa. "Iyan ay maganda," sabi ni Bianca. "Baka pwede kang pumunta sa isang home for the aged. Kung iyon ang pinakamabuti para sa inyo, syempre, anak," tugon ko habang yumuyo ko. Nakita ko kung paanong lumapad ang kanyang ngiti. Naniwala siyang nanalo na siya at alam ko na malapit ko na itong ibalik sa kanya ng may interes. Nang gabing iyon, habang humahampas ang hangin sa mga bintana, binuksan ko ang aking kuwaderno at sumulat. Kinuha nila ang aking mga susi, ngunit hindi ang aking katinuan. Ikinulong nila ang aking katawan, ngunit hindi ang aking kaluluwa. At ang ninakaw ng isang anak dahil sa ambisyon, mababawi ng isang ina sa pamamagitan ng pasensiya. Pinatay ko ang ilaw. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakatulog ako ng panatag. Alam kong malapit nang matapos ang pagkakakulong, at kapag bumukas ang pintong iyon, hindi ako ang mananatiling bihag. Ang katahimikan ay may tunog na tanging ang mga matatanda lang ang nakakaintindi. Hindi ito kawalan ng ingay, ito ay presensiya ng isang bagay na binubuo. Napakatahimik ng bahay noong linggong iyon, walang sigaw, walang tawa, walang yabag, nagbubulungan sina Bianca at Dante. Nagsasara sila ng mga pinto, nananatiling gising hanggang hating gabi. Nagkunwari akong natutulog, ngunit ang aking mga tainga ay gising pa rin, tulad ng isang ina na nakakaramdam ng bagyo bago ito makita. Isang gabi, narinig ko sila. Ang aking silid ay nakaharap sa pasilyo at ang dingding na naghihiwalay sa amin ay kasing nipis ng papel. Malinaw ang mga boses, kahit na sinubukan nilang pigilin ang mga ito. "Hindi na tayo pwedeng maghintay pa, Dante," wika ni Bianca ng walang pasensiya. "Hindi magtatagal ang nanay mo. Kung ipagpapatuloy natin ang laro na ito, maglalaho ang pera." "Kalma lang," sagot niya. "Kapag napirmahan na niya ang mga papel ng pagbenta, magiging atin na ang lahat. At kung ayaw niyang pumirma, gagawin niya, magtiwala ka sa akin." Nagkaroon ng maikling katahimikan na sinundan ng mas masahol, isang halakhak. "Pareho kayo ng tatay mo," wika niya. "Laging alam kung paano makukuha ang gusto." "Ang tatay ko ay isang imbesil," sagot ni Dante nang may katigasan na hindi ko alam, "kaya siya namatay na mahirap." "At hindi ka mamamatay na ganyan," wika niya, lumalapit. "Gagawin mo ang tama, mahal." Ang sumunod na narinig ay hindi salita, kundi mga halik. At ako, sa dilim, ay nagkuyom ng mga kamao ng napakahigpit na tumusok ang aking mga kuko sa aking palad. Ang aking anak, ang sarili kong anak, ay nagpaplano na ibenta ang aking bahay, ang aking kanlungan, ang huling sulok kung saan kami nagbahagi ng pag-ibig ni Nestor, lahat habang natutulog ako sa ilang metro lang ang layo. At may lakas pa siyang loob na tawagin akong inay. Kinaumagahan, bumangon ako ng maaga. Naghanda ako ng kape na para bang walang nangyari. Nang pumasok si Bianca sa kusina, ngumiti siya sa akin gamit ang kanyang walang laman ng ngiti na ginagamit niya upang itago ang kanyang lason. "Nakakita ka ba ng maayos, Celia?" "Oo, iha," tugon ko ng mahinahon. Napanaginipan ko ang aking asawa. "Ay, ang ganda," wika niya, distracted habang tinitingnan ang kanyang telepono. "Oo, sinasabi niya sa akin na malapit na akong magkaroon ng mga bisita." "Mga bisita?" "Oo, mga tao mula sa bangko, siguro." Inangat niya ang kanyang ulo. "Mula sa bangko. Libre lang naman mangarap, di ba?" Tugon ko, nakangiti. Nakita ko kung paanong lumunok siya, isang bahagyang panginginig sa kanyang kamay ang nagbunyag ng kanyang kaba. Alam kong nagsisimula na silang matakot sa akin. Nang hapong iyon, ginamit ko ang telepono ni Manang Elena upang tumawag. "Ramirez," wika ko ng mahina ang boses. "Kailangan mong ihanda ang mga papel. Sigurado ka na ba?" "Higit pa sa sigurado. Kung gayon, bukas, dadaan ako para sa pirma. Gawin mo nang hindi nalalaman ng aking anak. Siyempre, Celia, at huwag kang mag-alala, lahat ay mapupunta sa pangalan mo." Ibinaba ko ang telepono nang mabilis ang tibok ng puso. Hindi ito takot, kundi adrenaline. Ang parehong naramdaman ko noong dinala ko si Dante sa ospital noong bata pa siya, noong nilagnat si Nestor at walang gamot, noong itinutulak ako ng mundo at nanatili akong nakatayo. Ito ang lakas na tanging gumigising lang kapag wala ka nang mawawala pa. Nang gabi, muli kong narinig ang mag-asawa na nag-uusap. Sa pagkakataong ito, mas matinis ang kanilang mga boses,
Kinakabahan, paano kung tawagan siya ng bangko nang hindi nagpapaalam? Tanong ni Bianca. Hindi nila magagawa iyon nang walang authorization ko, sagot ni Dante. Hindi ako nagtitiwala sa kanya, hindi ganoon katanga ang matandang iyon. Mahina na siya, halos hindi na makalakad, wala siyang ideya sa nangyayari. Tumawa ako ng tahimik. Kung alam lang nila kung gaano pa kabilis akong mag-isip, matatakot sila. Kung alam lang nila kung gaano ako nakikinig, titigil sila sa pagsasalita. Kinaumagahan, nang umalis si Dante para magtrabaho, nanatili sa bahay si Bianca. Dinala niya sa akin ang breakfast sa silid, isang kilos na sana ay mabait noong ibang panahon, ngunit ngayon ay amoy lason na nakabalat kayo sa awa. Narito ka Celia, wika niya. Kailangan mong kumain ng maayos. Napakabuti mo, iha. Tugon ko gamit ang salitang iha bilang sandata. Ngumiti siya ng bahagya, naiinis. Sa loob ng ilang araw, magkakaroon tayo ng magandang balita, anunsyo niya. Ah, oo. Anong klaseng balita? Iyong nagbabago ng buhay, sagot niya habang umiikot sa kanyang high heels. Nang umalis siya, bumangon ako at itinago ang plato sa ilalim ng kama. Hindi ako nagtitiwala sa laman nito. Ang lasa ng pagkain ay kakaiba, metallic. Hindi ako kailanman binigo ng aking instinct at hindi ito magsisimula ngayon. Nang hapon, lumapit si Manang Elena na may envelope. Narito ang lahat, wika niya, inihanda ni Ginoong Ramirez. Binuksan ko ito, ang dokumento na naglilipat ng bahay sa aking pangalan na may espesyal na clause. Sa kaso ng kamatayan, mapupunta ito sa isang foundation para sa mga matatandang babaeng walang tirahan. Hindi sa aking anak, hindi sa kanyang asawa, kundi sa iba pang tulad ko. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking pisngi. Salamat, Elena. Huwag kang magpasalamat sa akin, wika niya. Ipanangako mo lang na mag-iingat ka. Lagi akong nag-iingat, tugon ko, ngunit ngayon, magiging mapanganib din ako. Nang gabing iyon, sumulat ako ng isang liham. Iniwan ko ito sa aking side table sa ilalim ng litrato ni Nestor. Kung isang araw ay hindi ako magising, huwag kayong umiyak para sa akin. Hindi ako biktima, ako ay saksi ng sarili kong digmaan, at nanalo ako ng hindi nagpapaputok ng bala. Pagkatapos, nagtago ako ng isa pang liham sa aparador, para kay Dante. Ipinaliwanag ko rito na alam ko na ang lahat, na kung matagpuan niya ang note na iyon, ito ay dahil nawala niya ang lahat tulad ng pagkawala niya sa akin. Nang bumalik si Dante sa bahay, may nagbago sa kanyang mukha, labis na kapayapaan, ang uri ng kapayapaan na nauuna sa karahasan. Inay, wika niya ng malambing ang boses, bukas, darating ang mga taga-bangko. Ah, oo, napakagandang sorpresa. Kailangan lang namin ang pirma mo, wala nang iba. Siyempre, anak, pipirmahan ko ang anuman na gusto mo. Nagningning ang kanyang mga mata, naniniwalang sumuko na ako. Hinawakan niya ang aking kamay, nagkukunwari ng pagmamahal, alam kong maiintindihan mo. Binalik ko ang kanyang ngiti. Oo, anak, naiintindihan ko ang lahat. Nang matulog siya, naiwan akong nag-iisa sa kusina, nakatingin sa dilim, ang tunog ng ref ay pumupuno sa katahimikan na parang isang paalala. Naisip ko si Nestor, kung paano niya palaging sinasabi, may mga labanan na tanging nananalo lang kapag naniniwala ang kaaway na nanalo na sila. Ang pariralang iyon ay sumama sa akin hanggang sa bukang liwayway, at nang magsimulang pumasok ang araw sa bintana, alam ko na dumating na ang oras upang simulan ang aking plano. Bago matulog, nanalangin ako ng mahina, hindi ako humingi ng hustisya o paghihiganti, kundi kalinawan lang. Sapagkat sa buhay, minsan ang pinakamalaking parusa ay hindi ang kamatayan, kundi ang pagsisisi. At iyon ang magiging aking pamana para sa aking anak. Ang araw ay sumikat ng may kapayapaan na nagbigay takot sa akin. Malinis ang langit, tahimik ang hangin, at ang bahay ay tila humihinga ng mabagal. Maagang umalis si Dante patungong bangko, kasama si Bianca. Nag-iwan sila sa mesa ng isang folder ng mga dokumento, ang parehong folder na, ayon sa kanila, ang mag-aayos sa lahat. Naupo ako sa harap ng folder na iyon sa loob ng ilang oras nang hindi hinahawakan. Tiningnan ko lang ito na para bang sapat na ang pagtingin para maintindihan ang lason nito. Alam ko ang laman nito, ang pagbenta ng aking bahay, ang paglipat ng aking account, at ang pinal na pagtatapos ng aking kalayaan. Ito ang kanilang huling blow, at ang pinakamaganda sa lahat, naniniwala sila na ibibigay ko ito sa kanila gamit ang sarili kong mga kamay. Nang bumalik sila, ang hapon ay nagkulay dalandan na. May suot si Bianca na mamahaling perfume na laging nagpapasuka sa akin at naglalakad si Dante ng may kayabangan ng isang naniniwalang nanalo na. Inay, wika niya na may ngiti na kakaiba sa akin, mahalagang araw ngayon. Ah, oo, tatapusin natin ang mga proseso, hindi mo na kailangang mag-alala pa.
Naupo si Bianca sa harap ko at tinitigan ako ng matalim. Kailangan lang ng pirma mo, wika niya, itinutulak ang folder sa akin. Doon nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi sa takot. Ito ay ang emosyon ng isang actress bago ang huling act. Kinuha ko ang panulat, binuksan ang mga papel, at nagkunwari akong nagbabasa ng hindi naiintindihan. At ito ba ay mula sa bangko? Tanong ko ng mahina ang boses. Oo, inay, magtiwala ka sa akin, tugon ni Dante. Tinitingnan ako na para bang isa akong bata na binibigyan ng direksyon. Siyempre nagtitiwala ako anak. Palagi. At pumirma ako, 1, 2, 3 beses nang walang protesta. Ngumiti si Bianca, naniniwalang totoo ang aking pagsunod. Ganyan ang gusto ko, Celia, na nakikiisa ka. Nakikiisa. Napakadelikadong salita. Nang umalis sila upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa labas, nagpunta ako sa aking silid, binuksan ang drawer ng aparador, at kinuha ang isang kopya ng totoong mga dokumento ang mga inihanda ni Ginoong Ramirez ilang araw na ang nakalipas, ang mga nagpawalang bisa sa mga pirma na kakapirma ko lang, ang mga nagbabalik ng aking bahay, aking account, at aking dangal sa kung saan sila nararapat, sa akin. Habang pinipirmahan nila ang kanilang sariling panlilinlang, isinara ko na ang akin. Ginawa ni Ramirez ang lahat ng tahimik, nang may katumpakan ng isang lalaki na nakakaalam ng mga sulok ng burokrasya. Celia, wika niya sa telepono, kapag ipinakita nila ang mga papel na iyon, ibang mga papel ang lalabas sa sistema. At maniwala ka sa akin, hindi makikipagtalo ang bangko sa isang guro na may resibo na nakatago simula pa noong 1983. Itinago ko ang mga kopya sa isang metal box sa tabi ng mga litrato ni Nestor at ang passbook ng ipon. Ang bawat pirma, bawat selyo, bawat galaw ay bahagi ng isang tahimik na symphony na malapit ng sumabog. Nang gabing iyon, hindi ako gaanong nakatulog. Narinig ko nang dumating sila, tumatawa, naghahampasan ng baso sa kusina. Mula sa pasilyo, narinig ko si Bianca na nagsasabing, nagawa na, bukas mismo, ipapabenta ko na ang bahay. Kalma lang, tugon ni Dante. Una, ilipat muna nila sa akin ang pera, ayaw ko ng pagkakamali. At ang nanay mo? Ang nanay ko, nagkaroon ng pause. Ang nanay ko ay wala ng anuman. Ipinikit ko ang aking mga mata at ipinangako sa sarili ko na iyon na ang huling beses na maririnig ko siyang magsalita ng ganoon. Nang sumikat ang araw, mabilis na dumating si Manang Elena, nakabalat kayo bilang isang delivery girl, may suot siyang cap at may dalang supot ng tinapay sa kamay. Narito ang hiniling mo, wika niya habang tahimik na pumapasok. Sa loob ng supot ay may envelope na may mga selyo ng notaryo. Registered document, nakasulat sa asul na tinta. Handa na ang lahat, tanong niya. Lahat. Niyakap namin ang isa't isa ng walang sinasabing anuman. 2 matatandang babae, pagod, ngunit buhay. Umalis si Manang Elena sa likod na pinto nang marinig ko ang pagpihit ng susi sa pangunahing lock. Bumalik na si Dante. Inay, wika niya habang pumapasok. Ngayon, darating ang real estate agent. Para saan? Para taasan ang bahay. Ah, napakaganda. Para malaman nila kung magkano ang halaga ng buhay ko, tugon ko habang nagsasali ng kape. Tiningnan niya ako ng may halong iritasyon at paghamak. Huwag kang magsimula, inay. Huwag mong sirain. Hindi ko kailanman sinira ang anuman, anak. Nagmamasid lang ako. Nang hapong iyon nilibot ng agent ang bahay, kumukuha ng mga litrato, sumusukat, nagtatanong. Sinundan ko siya ng tahimik, tinitingnan kung paano hinawakan ng kanyang mga daliri ang mga dingding na pininturahan ni Nestor, ang frame kung saan nakikita pa rin ang kanyang sulat kamay, ang mga hagdanan kung saan naglakad si Dante sa kanyang unang mga hakbang. Para bang dinidiskubre ng isang estranghero ang aking mga alaala. Nang matapos sila, pumirma si Bianca ng ilang papel at lumabas sa pinto para magpaalam sa kanya. Naiwan si Dante sa loob, nagre-review ng mga dokumento. Masaya ka ba anak? Tanong ko. Siyempre, ito ang magbibigay sa amin ng mas magandang buhay. Sa iyo o sa ating lahat. Sa lahat, wika niya nang hindi nag-aangat ng tingin. At saan ako titira? Sa home for the aged na nakita namin noong isang araw. Ah, siyempre, iyong may rehas sa mga bintana. Napakagandang kanlungan. Ang kanyang katahimikan ang aking sagot. Tiningnan ko siya ng matalim. Walang pag-ibig sa kanyang mukha. Tanging isang maskara ng ambisyon. At sa likod ng maskara na iyon ay isang anino na hindi ko kilala. Nang gumabi, nagkulong ako sa aking silid, kumuha ng kuwaderno, at sumulat ng isang parirala. Ang kapangyarihan ay wala sa nag-uutos, kundi sa marunong maghintay. Pagkatapos, binuksan ko ang radyo, isang lumang kanta, ang paborito ni Nestor, ang pumuno sa silid. Sa isang sandali, naramdaman kong payapa ako,
halos masaya, ngunit bago matulog, may ipinangako ako sa sarili ko, kapag natapos na ang lahat, kapag gumuho na ang teatro, hindi ako magpapalakas ng boses hindi na kailangan. Ang aking katahimikan ay mas magiging malakas kaysa sa anumang sigaw. Bago ako magpatuloy, sabihin mo sa akin sa mga komento kung ano ang tingin mo sa kuwentong ito sa ngayon at ano ang gagawin mo sa kanyang lugar. Huwag kang aalis sa video dahil ang susunod ay magpapataas ng iyong balahibo. Kinaumagahan, natanggap ni Dante ang tawag na magbabago ng lahat. Paano naging invalid ang mga dokumento? Sigaw niya, imposible iyan. Ako, mula sa koridor, ay nagkunwari ng pagkagulat. May problema ba, anak? Tiningnan niya ako ng may halong galit at pagkalito. Sabi ng bangko, ang mga titulo ng lupa ay nasa pangalan mo at hindi ako makakagawa ng anumang proseso ng walang authorization mo. Nakakagulat naman, baka may pagkakamali. Sabi ko habang nagsasalin ng kape. Ano ang ginawa mo, inay? Wala, anak. Pumirma lang ako sa ibinigay mo sa akin, hindi ba iyon ang gusto mo? Patakbong pumasok si Bianca, desperado. Dante, tumawag ang real estate agent. Sabi niya, frozen ang bentahan. Ano? Sabi ng sistema, ang ari-arian ay registered bilang protected asset ng isang foundation. Nag-iba ang mukha ng aking anak. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay nakita na parang mga tuyong sanga. Hinampas niya ang mesa, itinapon ang mga papel, isinigaw ang aking pangalan. Tinitingnan ko lang siya ng tahimik, kalmado ang puso. Nahulog na ang maskara. Nang hapong iyon, habang nagtatalo sila at walang tigil sa pagtunog ang telepono, naupo ako sa tabi ng bintana na may tasa ng mainit na tsaa. Ang araw ay pumapasok sa salamin, mainit, halos mabait, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na ang bahay na iyon ay akin na ulit. Ang sumunod na umaga ay nagsimula sa mga sigaw na nahaluan ng tunog ng telepono, ang paghampas ng pinto, at ang galit na mga yabag ni Dante na tumatawid sa bahay na parang isang nasugatang hayop. Ako ay nasa kusina, dahan-dahang hinahalo ang aking kape nang makita ko siyang pumasok na malalaki ang mga mata. Ano ang ginawa mo, inay? Sigaw niya, anong demonyong ginawa mo? Anong nangyayari, anak? Huwag kang magkunwari na inosente. I-block ng bangko ang aking mga account. Hindi ko ma-access ang pera. Nag-angat ako ng tingin. Nakakagulat naman, Dante, siguro may pinaghihinalaan ang bangko. Ikaw ang tumawag sa kanila, ikaw ang naggalaw ng mga papel. Wala akong alam sa mga bagay na iyon, anak. Sabi ko na sa iyo, matanda na ako at hindi ko maintindihan ang mga proseso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Namumula siya, wala sa sarili. Pumasok si Bianca sa likuran niya na maputla ang mukha at nakakunot ang labi. Iniimbestigahan tayo, wika niya, halos pabulong. Ano? Tanong ko, nagkunwari ng pagkagulat. Nagulat ang bangko ng irregular movements at may reklamo dahil sa falsification ng pirma. Tiningnan siya ni Dante na para bang papatayin niya. Sinabi ko sa iyo na burahin ang lahat. Sinabi ko sa iyo na gawin ng maayos. Huwag mo akong sisihin, siya iyon, ang matandang iyan ang nagplano ng lahat. Tumawa ako ng mahina, hindi ko maiwasan, isang tuyong tawa na lumabas mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa na parang echo ng mga taon ng pagpipigil. Siyempre, pinlano ko, wika ko habang tinitingnan silang dalawa. Ano ang inaasahan ninyo? Ano ang sinabi mo? Tanong ni Dante, hindi makapaniwala. Sabi ko, pinlano ko, mula noong araw na inagaw ninyo ang aking mga susi. Ang katahimikan ay ganap, niyang orasan sa dingding ay hindi nangahas tumunog. Si Bianca ang unang nagreaksyon. Hindi maaari, bulong niya, wala kang paraan para gawing iyon. Oh, iha, tugon ko ng mahinahon. Kapag ang isang babae ay gumugol ng 70 taon sa paglutas ng buhay ng mag-isa, natututo siyang gumawa ng maraming bagay. Umusad si Dante. Sinira mo kami. Iniwan mo kaming walang anuman. Hindi ko kayo sinira. Ginawa ninyo iyon sa sarili ninyo. Hindi mo naiintindihan. Para sa ikabubuti mo iyon. Ikabubuti ko. Tumawa ulit ako. Mas malakas. Ang ikabubuti ko ay wala sa pera, anak. Ito ay nasa hindi ko na kailangang tingnan ng aking anak at maramdaman ang kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng galit. Sa isang sandali, naisip kong sasaktan niya ako. Kinuha ni Bianca ang kanyang braso, kinakabahan. Huwag mong gawin iyan, Dante. Tumahimik ka. Sigaw niya, itinutulak siya. Nahulog siya sa sahig, tinamaan ang kanyang balikat. Tumayo ako ng dahan-dahan, hindi nawawala ang aking kalmado. Tingnan mo, anak, wika ko. Iyan ang ginawa mo sa buhay mo, ginawa mong sarili mo ang isang bagay na ipinangako mong hindi ka magiging,
isang marahas na tao, bulag dahil sa ambisyon. Tumayo si Bianca, umiiyak. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan, matandang bruha, sinira mo ang lahat." "Hindi, Bianca, inalis ko lang sa iyo ang hindi mo pag-aari. Magbabayad ka para dito." Sigaw niya at tumakbo patungo sa telepono. "Tatawagan ko ang pulis." "Napakagandang ideya," tugon ko. "Sabihin mo sa kanila na tingnan ang mga dokumento na peke mo." Ang kanyang kamay ay nanigas sa hangin. Tiningnan siya ni Dante, nalilito. "Anong sinasabi mo, Bianca?" Nanatili siyang tahimik. Umusad pa ako. "Oo, Dante, naging naive ka. Siya ang pumirma sa iyong pangalan sa unang mga papel. Siya ang nagtulak sa iyo na gamitin ang aking account. Gusto niya ang bahay, hindi ikaw." "Hindi iyan totoo." Bulalas niya. "Huwag kang makinig sa kanya. Tingnan mo ang iyong email, anak. May mga kopya ng lahat." Tiningnan niya ako, hindi alam kung paniniwalaan niya ako o hindi, ngunit sapat na ang kanyang pagdududa. Si Bianca, dahil sa takot, ay tumakbo sa silid at isinara ang pinto gamit ang susi. Narinig ko siyang humihikbi sa kabilang panig. Iyon ang pinakamatamis na tunog na narinig ko sa loob ng maraming taon. Umupo si Dante sa isang silya, nakatulala siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ko siyang vulnerable hindi bilang ang mayabang na tao na humamak sa akin, kundi bilang ang bata na minsan ay umiyak sa aking mga bisig. "Bakit mo ginawa, inay?" Wika niya ng mahina ang boses. "Dahil iniwan ninyo akong walang anuman. Gusto ko lang tulungan ka." "Hindi. Gusto mong angkinin ang itinayo ko sa aking buhay." "At iyan ay hindi tulong, anak. Iyan ay pagnanakaw." Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. At kahit masakit makita siyang ganoon, hindi ako lumapit. Hindi. Sa pagkakataong ito, turno niya upang maintindihan kung ano ang mag-isa. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang pulis. Nagtataka ang mga kapitbahay, mga sirena, mga tanong. Sinubukan akong sisihin ni Bianca, ngunit ang mga dokumento ay nagsalita para sa kanilang sarili. Ang mga peking pirma, ang mga transfer, ang mga recorded call. Naroon ang lahat, perpektong nakaayos. Hinukay nila ang sarili nilang legal na libingan. Unang dinala ng mga agent si Bianca, sumisigaw siya, umiiyak, nagmumura. Sinubukan siyang pigilan ni Dante, ngunit sinabi sa kanya ng isang opisyal, "Kailangan mo ring sumama sa amin, may mga reklamo sa iyong pangalan." Tiningnan niya ako bago umalis, isang tingin na hindi ko malilimutan. Hindi galit, hindi pag-ibig, kundi kawalan, na para bang bigla niyang naunawaan ang nawala sa kanya. Nang tumahimik ang bahay, naupo ulit ako sa harap ng ref. Binuksan ko ang pinto. Sa loob, naroon pa rin ang bloke ng yelo na ginamit ko noong gabing iyon, halos tunaw na, ngunit nagtatago pa rin sa loob nito ng isang piraso ng papel na may unang ebidensya na natagpuan ko. Kinuha ko ito, inilagay sa mesa, at pinanood itong dahan-dahang matunaw, patak-patak, para bang pinapanood ko ang nakaraan na natutunaw sa harap ko. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Manang Elena. "Nagawa na," wika ko. "Ayos ka ba?" "Oo. Higit pa sa ayos ko sa loob ng maraming taon." Nanatili siyang tahimik at pagkatapos ay nagtanong, "At ngayon, ano ang gagawin mo?" "Mabubuhay, Elena, mabubuhay lang." "Karapat-dapat ka." Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa bintana. Ang puno ng lemon ay nakatayo pa rin. Bagong mga bulaklak, sariwang usbong ang parehong puno na itinanim namin noong ipinanganak si Dante. Tila ito ay isang simbolo na malupit at maganda ng sabay. Ang buhay ay nagpapatuloy, kahit na nasugatan ang mga ugat. Bago ako matulog, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakilala ko ang sarili ko. Hindi ang mahinang babae o ang nakalimutang ina, kundi isang babae na nakaligtas sa lahat at, nang walang dumanak na dugo, ay nakamit ang hustisya. Sumulat ako ng huling parirala sa aking kuwaderno. Sa huli, hindi ako sumigaw upang marinig nila. Nanahimik ako, at ang katahimikan na iyon ang aking paghihiganti. Pinatay ko ang ilaw at natulog ng mahimbing, parang isang tao na sa wakas ay makakapikit ng walang takot. 3 linggo na ang lumipas mula noong umagang iyon. 3 linggo mula nang dalhin ng pulis sina Dante at Bianca, mula nang mapuno ng sigaw ang bahay at malaman ng buong kapitbahayan ang aking kwento. Simula noon, muling naging akin ang bahay, ngunit hindi na ito ang dati. Ang katahimikan na dati masakit sa akin ay ngayon ay nagpoprotekta sa akin. Ito ang aking kalasag, ang aking kapayapaan, ang aking paraan ng paghinga ng walang takot. Araw-araw, maaga akong gumigising, naghahanda ng aking kape, at binubuksan ang mga bintana upang pumasok ang araw. Ang mga kurtina ay muling gumagalaw ng malaya. Ang mga frame, na dati nakatago, ay bumalik sa kanilang mga lugar,
at ang amoy ng sampagita ay muling pumuno sa mga sulok, para bang sinasamahan ako ulit ni Nestor, naglalakad sa mga pasilyo, nakangiti sa bawat sinag ng liwanag. Minsan, umuupo ako sa porch at tinitingnan ang puno ng lemon. Ang hangin ay gumagalaw sa mga sanga nito ng may lambing na nagpapaiyak sa akin, umiiyak ng walang galit, kundi may ginhawa lang. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang aking buhay ay akin na. Isang hapon, dumating si Manang Elena na may ekspresyon na hindi ko mabasa, may luha ang kanyang mga mata at mabagal ang kanyang paglalakad. Celia, wika niya, inilalagay ang kanyang bag sa mesa. Nakalaya na si Dante. Ano? Oo, pumirma siya ng kasunduan sa huwes. Umamin si Bianca na siya ang may kasalanan, bahagya siyang na-exonerate. Tumango ako ng walang emosyon. Wala akong naramdamang galit o saya, tanging isang payapang kawalan. Alam mo ba kung nasaan siya? Tanong ko. Sabi nila, papunta raw siya rito. Alam ko sa sandaling iyon na hindi pa tapos ang tadhana sa akin. Dumidilim na nang marinig ko ang mahinang katok sa pinto. Hindi ito mayabang o walang pasensiyang tawag. Ito ay mahiyain, halos natatakot. Binuksan ko. Naroon ang aking anak mas payat na may mukha na markado ng pagkakasala at kahihiyan. May dala siyang lumang backpack sa balikat at nakalubog ang kanyang mga mata. Inay, bulong niya. Wala akong sinabi, tinitingnan ko lang siya. Sa isang sandali, nakita ko ang bata na siya noon, ang nagtatago sa likod ng aking saya kapag natatakot, ang natutulog na yakap-yakap ang aking braso. Yumuko siya, hindi ako humihingi ng anuman, wika niya. Gusto ko lang makita ka. At ano ang binabago niyan? Tanong ko. Wala, pag-amin niya, ngunit kailangan kong gawin. Dahan-dahan siyang pumasok, tumingin sa paligid na para bang tinitingnan siya ng bahay. Hinawakan niya ang likod ng silya, ang gilid ng mesa, ang kalan, pareho pa rin ang lahat, wika niya. Oo. Ang nagbabago ay hindi laging nakikita. Umupo siya sa harap ko, at sa loob ng ilang sandali, hindi kami nag-usap. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Sa wakas, sinira niya ito. Tama ka. Tungkol saan? Tungkol kay Bianca. Tungkol sa lahat. Siya, ginamit niya ako, inay. Hindi niya ginawa iyon ng mag-isa. Pinayagan mo siya. Tumango siya, lumunok. Alam ko, naging duwag ako. Gusto kong magkaroon ng lahat at nawala ko ang nag-iisa na mahalaga. At ano iyon? Tanong ko. Ikaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napuno ng luha ang aking mga mata, ngunit hindi dahil sa kalungkutan. Ito ang bigat ng pagdinig sa isang bagay na naisip kong hinding-hindi ko maririnig. Lumapit sa akin si Dante at hinawakan ng aking kamay, malamig ang kanyang balat. Patawarin mo ako, inay, hindi ko na mababawi ang nagawa ko. Hindi mo na mababawi, tugon ko. Ngunit matututunan mong mabuhay kasama nito. Tiningnan niya ako at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita kailanman. Sinseridad, ang parehong sinseridad na mayroon si Nestor kapag nagkakamali siya at lumalapit upang humingi ng tawad. Sa isang sandali, naramdaman ko ang isang kislap ng lambing, ngunit hindi ito nagtagal. Ang pinsala ay naroon pa rin, malalim, hindi na maaayos. Saan ka titira? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot niya. Gusto ko lang makita ka, at ngayon aalis na ako. Ayaw kong maging pabigat ulit sa iyo. Naging pabigat ka na minsan, anak, wag mo nang ulitin. Yumuko siya. Alam ko, ngunit kung balang araw ay gusto mo akong makita. Dante, pinutol ko siya. Ang isang anak ay maaaring mawalan ng lahat, ang pera, ang trabaho, maging ang pag-ibig. Ngunit kapag nawala niya ang respeto ng kanyang ina, wala nang balikan. Tumango siya, pinipigilan ang luha. Tumayo siya ng dahan-dahan at naglakad patungo sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya. Salamat sa pananatiling buhay, bulong niya. Hindi ko iyon karapat-dapat, at umalis siya. Nang gabing iyon, nanatili ako sa porch, tinitingnan ang mga bituin. Ang hangin ay gumagalaw sa mga sanga ng puno, at sa tunog na iyon, nakahanap ako ng aliw. Dumating si Manang Elena mamaya na may kumot sa balikat. May sinabi ba siya sa iyo? Oo, tugon ko nang hindi siya tinitingnan, na nagpapasalamat siya sa akin sa pananatiling buhay. At ano ang sinabi mo? Wala. Minsan, ang katahimikan ang tanging posibleng sagot. Nanatili kaming ganoon, kaming dalawa sa katahimikan, hanggang sa bumulong siya. Pinatawad mo ba siya, Celia? Nag-isip ako ng matagal bago sumagot. Hindi ko alam, ngunit hindi ko rin siya kinamumuhian. Siguro, iyon na ang pinakamalapit sa pagpapatawad. Pagkatapos ng ilang araw, may natanggap akong liham na walang return address. Sa loob, isang litrato. Si Dante,
nakaupo sa tabi ng puno ng lemon dapat ay kinuha bago siya umalis. Sa likuran, sa kanyang nanginginig na sulat kamay, isang parirala lang, palagi kang mas malakas kaysa sa inakala ko. Ngumiti ako, hindi dahil sa kaligayahan, kundi sa pag-unawa. Dahil sa huli, ang pag-ibig ng isang ina ay hindi naglalaho, nagbabago lang ito. Hindi na ito ang bulag na debosyon noon, ito ay isang payapang paraan ng pagsasabi, pinalaya na kita. Nang gabing iyon, sumulat ako sa aking kwaderno, ang pagbagsak ng isang anak ay hindi laging naririnig. Minsan, nararamdaman lang ito na parang echo ng isang pusong nabasag, ngunit patuloy na tumitibok. Isinara ko ang kwaderno at itinago ito sa drawer sa tabi ng mga litrato ni Nestor. Ang nakaraan ay kumpleto na, ang sugat ay sarado na. At kahit hindi ko alam kung babalik pa si Dante balang araw, alam ko na hindi ko na siya hihintayin. Maagang dumating ang taglamig noong taong iyon. Mas malamig ang umaga, mas kulay abo ang bukang liwayway, at ang hangin ay nagdadala ng katahimikan na tanging ang mga pagod na kaluluwa lang ang nakakaintindi. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ako nasasaktan ng lamig. Ito ay isang kakaibang lamig, malinis, na parabang naghuhugas ng natitira sa nakaraan. 6 na buwan na ang lumipas mula nang huli kong makita si Dante. Hindi ko na siya narinig at hindi ko na rin inaasahan. At gayunpaman, tuwing umaga kapag naghahanda ako ng kape, tumitingin ako sa bintana na may pakiramdam na naroon pa rin siya sa labas, sa kung saan humihinga ng parehong hangin na ako hindi nang may galit, kundi may distansiya ang distansiya na kailangan upang maghilom. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagpasya ako na ayaw kong mamatay ng tahimik o napapalibutan ng walang laman na alaala, kaya binuksan ko ang mga pinto ng aking bahay, literal. Isang araw, dinala sa akin ni Manang Elena ang isang matandang babae na umiiyak sa plaza. Pinalayas siya ng kanyang anak sa bahay. Puno ng kahihiyan ang kanyang mga mata. Pinapasok ko siya, naghanda ako ng tsaa, at nang hindi nag-iisip, sinabi ko sa kanya, pwedeng manatili ka rito ng ilang araw. Pagkatapos, may dumating pang isa, at pagkatapos ay isa pa. At nang mapansin ko, ang aking bahay ang gustong ibenta ng aking anak ay naging isang kanlungan, isang lugar para sa mga nakalimutang babae, para sa mga taong tinrato ng buhay ng katulad ko, nang may katigasan, ngunit hindi nang may pagkatalo. Bawat gabi, naririnig ko silang tumatawa, nagluluto, kumakanta ng mga lumang kanta. Ang bahay ay humihinga ng buhay ulit, at sa bawat isa sa kanila, nakikita ko ang isang piraso ko. Kamakailan, may dumating na lokal na reporter. Narinig niya ang tungkol sa bahay ng matatapang tulad ng tawag nila rito sa kapitbahayan. Hiniling niya sa akin na ikuwento ang aking buhay. Tumawa ako. Sinabi ko sa kanya na hindi ito kwento ng paghihiganti, ito ay kwento ng alaala. Ikinuwento ko na isang araw, sinubukan ng aking anak na agawin ang lahat mula sa akin, ang aking pera, ang aking bahay, ang aking boses, at nang hindi niya nalalaman, ibinalik niya sa akin ang hindi ko dapat nawala, ang aking dangal. Nakikinig siya ng tahimik, nagsusulat, at bago umalis, nagtanong siya, pinatawad niyo ba siya, Lola Celia? Ngumiti ako. Ang pagpapatawad ay hindi laging pagyakap, wika ko. Minsan, ang pagpapatawad ay ang makapagbigkas ng kanyang pangalan nang hindi nanginginig ang iyong kaluluwa. Bawat paglubog ng araw, lumalabas ako sa porch upang tingnan ang puno ng lemon, na natili itong matatag na may mga sanga na puno ng bunga. Minsan, sinasamahan ako ni Rosa, isa sa mga babae sa kanlungan. Palagi niyang sinasabi, hindi namamatay ang punong ito, Celia. Hindi ako sumasagot dahil sanay itong mabuhay sa mga bagyo. Ngumiti siya at hinawakan ang aking kamay at sa simpleng kilos na iyon, natagpuan ko ang lahat ng kailangan ko. Umalis si Manang Elena 1 buwan na ang nakalipas, dahan-dahang nawala ang kanyang kalusugan tulad ng isang kandila na nagbigay na ng lahat ng liwanag nito. Ang kanyang huling mga salita ay para sa akin, huwag mong hayaang makalimutan ka, Celia, hayaang malaman nila na ang isang matandang babae ay maaari ring magbago ng kanyang kapalaran. Ipinangako ko sa kanya na magiging ganoon at tinupad ko. Ang bawat babae na dumarating dito ay nakikinig sa aking kwento, hindi bilang isang malungkot na salaysay, kundi bilang isang babala. Ang pag-ibig ay hindi dapat masakit, kahit pagaling sa isang anak. Minsan, sa pinakamalamig na gabi, nagigising ako at iniisip kong nakakarinig ako ng mga yabag sa pasilyo. Karaniwan kong iniisip na iyon ang hangin, ngunit minsan, sigurado ako na si Dante iyon hindi pumapasok, hindi humihingi ng anuman, dumaan lang ng tahimik upang tiyakin na ayos ako. At kahit hindi ko buksan ang pinto, ngumingiti ako. Dahil ang pag-ibig sa pagitan ng isang ina at isang anak, kahit nasira, ay hindi lubos na nawawala.
nagbabago lang ito ng anyo. Ngayon, 71 taong gulang ako. Ang mga babae sa kanlungan ay naghanda ng cake para sa akin, kumanta, niyakap ako, at sumulat ng isang parirala sa isang kartulina. Salamat sa pagbabalik ng pag-asa sa amin, Celia. Hindi ako humingi ng higit na regalo kaysa roon, dahil sa mga salitang iyon, naroon ang lahat ng hinahanap ko, pagkilala, pagmamahal, at kapayapaan. Nang gabi, nang matulog na ang lahat, naupo ako sa harap ng apoy at binuksan ang aking kuwaderno sa huling pagkakataon. Ang mga pahina ay puno ng mga liko-likong letra, mga pagbura, at tuyong luha. Sumulat ako, hindi ako ipinanganak upang maging martir, kundi upang ipaalala sa inyo na ang buhay ay hindi humihinto sa sakit, ito ay muling binubuo, at ang isang ina ay maaaring mawalan ng lahat, maliban sa lakas na tumayo ulit. Pinatay ko ang apoy, kinumutan ang sarili ko, at tinitigan ang mga nagliliyab na apoy. Ang taglamig ay nasa labas pa rin, malupit, ngunit sa loob ng bahay, ang init ay tao, ang init ng mga nakaligtas. Ipinikit ko ang aking mga mata at bumulong sa hangin. Nestor, makakapagpahinga ka na, puno na ulit ang iyong bahay hindi ng pera, kundi ng buhay. At ganoon natapos ang aking kuwento, isang kuwento na nagsimula sa isang panghihiya at nagtapos sa isang tahimik na tagumpay. Ikuwento mo sa akin sa mga komento kung anong syudad ka nakikinig. Kung naantig ka ng kuwentong ito, mag-like at mag-subscribe sa channel upang patuloy na samahan ang mga salaysay ng mga babae na, tulad ko, ay natutunan na hindi kailanman huli ang lahat upang bawiin ang boses.